Magandang araw po mga kaibigan, welcome pong muli sa panibagong episode na ito ng programang Pasugo. Muli po ay inaanyayahan namin kayo na subaybayan ang buong panahon ng amin pong gagawing pagtalakay. Pero bago po tayo dumako sa amin pong gagawing pagtalakay ng kapatid na Dindo, ay meron po kaming inihandang video na may kinalaman po sa topic na ating pag-uusapan. Panoorin po muna natin ito. Ang pangunahing pinagkakakitaan namin ay ang paghuhugas po ng bote. Ngayon pong nag-ECQ, mabagal kasi maraming boteng nag-stop din dahil sa produkto, maraming kumpanyang nagsara. Nung magsimula yung pandemic, lockdown, yung mga bata hindi na nakapasok sa school. Tapos, andito lang kami lahat. Meron po kami isang maliit na resort dito sa Payatas, sa loob ng Amlac Subdivision. Nag-lockdown, po kami kinita rito sa resort. Nung nag-lockdown, siyempre naman po lahat tayo naapektuhan. Pati yung negosyo medyo naglaylo dahil nagsara yung mga kumpanya. Ang ginawa na lang namin, sinop-sinop lang, saka bawas gastos para makasurvive. Pero awa po tulong ng Diyos, yun naman pong botehan namin umaandar. So, nag-isip kami kung ano yung mga pangunahing kailangan ng tao ngayong pandemic para ma-prevent yung pagkalat. So, ayun, nakakita ako nag-search ako sa internet ng mga supplier ng alcohol. So, ayun, from then, nagpo-post ako sa social media. Then, personally, dinideliver ko din sa kanila. Pero, pag nagde-deliver naman ako, syempre, andun yung pag-iingat, naka-face mask, face shield, gloves, tsaka distansya ako, syempre. Pagkabigay ko ng item, alis na ako. Tapos, as much as possible, wala kaming on-hand cash. Gumagamit kami ng mga remittance, gano'n. Nakita ni Colleen na maganda yung flow ng online selling. Nasa bahay ka lang, kahit paano kumikita ka, may pinagkakaabalahan ka. Ngayon nga po, dahil sa pandemic po, nagkaroon po ako ng idea dahil sa kakabrowse po sa social media na nauuso nga po yung online selling. Ayun, dahil wala nga pong ginagawa during nagkaroon po ng quarantine, mas minabuti po namin, kaming magkapatid po, pati po ng family, na maging makabuluhan po yung oras na kailangan gamitin po namin. Naisip ko po na yung mga hindi ko na po nagagamit ng mga damit or yung tinatawag po ng mga pre-love items, naisip ko po na pagsamasamahin po sila at ibenta po sila through online. So, bali, ito po yung product na ino-online selling ko po. So, para mapakita po sa mga buyers kung ano talaga yung itsura at fitting ng mga damit, kailangan ko po siyang ilagay sa mannequin para mas ma-appreciate po nila yung itsura tsaka yung kung paano po siya yung figure niya pag sinuot. Tapos, ito po yung mga iba pang damit. Bago ko po sila ilagay sa mannequin, sinasanitize ko na po sila, nilolaundry na. Tapos, pag nilagay na po sa mannequin, tsaka ko po sila ipipictorial. Tapos, medyo i-edit po, lalagyan ng props, tapos tsaka po ipopost sa social media. Yun po, nagsimula po ang school kahit po bago po sa amin dahil nga online schooling po, mahirap po na hindi po face-to-face ang pagtuturo po sa amin. Na-manage pa rin po namin noong time po namin na sa umaga po, dahil umaga naman po ang mga klase po, sa umaga po nagka-online class po kami. Tapos pagkatapos po ng online class, nagkakaroon pa rin po kami ng time para ma-handle po yung online shop po namin. Mga 70% tumakbo pa naman. Nakakapaghanap buhay pa po kami nun sa bote. Kaya lang po, di ganun kalakas, hindi kagaya ng mga nakaraang taon. Ang maganda naman po dito sa ECQ, ang nangyari po, kapag merong okasyon, nagkakasama-sama po kaming pamilya. Naging katuwang ko din naman sila din sa online shops namin. Nag-share sila, sila yung nag-edit, ganyan, nagpo-post ng mga products namin.
Nung nagsimula po yung balita na pandemic, nag-lockdown, siyempre po bilang Iglesia ni Cristo, hindi naman po kami masyadong nag-alala. Dahil hindi naman po nagkulang ang pamamahala sa paggabay sa atin na manalangin, magpanata ang buong sambahayan, magpatuloy sa pagsamba, sa isinasagawang pagsambang pansambahayan. Doon po lumalakas lalo yung pananampalataya namin, pag-asa na ilalagak namin lahat sa Diyos. Ang pinakamahalaga po ay nakakapagpatuloy po kami sa pagsamba at pagtupad namin ng tungkulin. Bilang isang Iglesia ni Cristo po, alam naman po natin na maraming inilulunsad po ng mga aktibidad ang pamamahala ang kapatid na Eduardo V. Manalo na kahit through social media po ay nakakadalo po kami ng mga buwan ng pulong sa aming kapisanan po. Pinopost at sinishare po namin ang link ng mga online pamamahayag po sa mga kakilala po namin na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Cristo. Bilang kabataang Iglesia ni Cristo po, hindi po naging hadlang ang pandemyang ito para hindi po makarating sa amin ang mga tagubilin na ibinababa po ng pamamahala sa amin sa pamamagitan po ng makabagong teknolohiya na siya pong binababa ang tagubilin sa amin sa pamamagitan po ng mga online pulong po. Kaya ano man ang mangyari, nakatitiyak tayo na may tumutulong sa atin. Nasa totoong iglesia tayo. Kaya masasabi natin na baliwala lahat yung mga nangyayari na yan dahil may makapangyarihan sa lahat na handang tumulong at gumabay sa atin sa araw-araw. At lagi naman namin ipinapangako na patuloy kami sasamba, pupurihin siya sa kabila ng mga paghihirap at mga ligalig dito sa mundo. Mayroon po tayong buhay na Diyos. Nasa totoo pong religion tayo, ang Iglesia ni Cristo. Kaya po, papasalamat kami at Iglesia ni Cristo kami. Patuloy kami sasamba, pupuri sa Kanya hanggang may buhay kami. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mga mahal na kaibigan, ang mga tao po sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy pa rin na humaharap sa isang mabigat na pagsubok na dulot po ng kasalukuyang pandemya. Kaya upang huwag pong mahawa sa nakamamatay na sakit na COVID-19, ang mga tao po hanggat maaari ay pinapayuhan pa rin na manatili sa kani-kanyang tahanan. Bagaman unti-unti na pong nagbubukas ang ekonomiya, marami pa ring mga negosyo ang nakasara at maraming mga tao ang hindi pa rin po makapaghanap buhay. Ang ibang mga empleyado naman po ay work from home, alinsunod po sa ipinatutupad ng kanilang mga kumpanya. Ang mga kabataan naman po na nagsisipag-aral ay under ng tinatawag po na home-based learning sa kani-kanya pong mga tahanan. Ano pat hindi nagagawa ng tao ngayon ang dating paraan ng pakikihalubilo po sa kanilang kapwa o yung tinatawag po na face-to-face interaction. Ang mga binanggit po ng kapatid na Dindo ay bahagi po ng tinatawag ngayon na new normal. At dahil po sa marami ang hirap na makapag-adjust sa sitwasyong ito ay matinding kabalisahan at stress ang ibinubunga po nito sa iba. Ayon nga po sa isang website, naging triple po ang depression rate noong mangyari po itong pandemic. Ang dami, no? Opo. Subalit mga kaibigan, hindi tayo dapat pumayag na madaig ng gayong mga damdamin. Lalong hindi tayo dapat pumayag na maapektuhan tayo ng mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Kaya hindi man po makalabas ang marami sa atin dahil nga po sa mga community quarantine, para nga tayo po ay maingatan ng ating gobyerno na huwag mahawa sa sakit na dulot ng coronavirus, ay kailangang maunawaan po naman natin na meron tayong dapat gawin upang lalong maging makabuluhan ang mas mahabang oras ng pananatili po natin sa bahay dahil nga po sa mga restrictions na ipinatutupad. At kasama nga po sa mga restrictions na ipinatutupad ang paghihigpit na pagpunta kung saan-saan at maging ang mga mass gatherings o ang pagtitipon-tipon po ay pinalilimitahan. Gayon man, kapatid na Ron at mga kaibigan, dahil nga po sa gayong confinement o pananatili sa tahanan, dahil nga sa tayo, kapatid na Ron, iniingatan ng ating gobyerno Opo. para nga wag nang kumalat yung virus na yan, Opo. ay ang nagiging epekto naman nito sa iba, ang
pakiramdam nila, nakakulong sila. Hindi lang po yan, kapatid na Dindo at mga kaibigan. Ayon nga po sa isang news website, tumaas po ng 20% ang naitalang kaso ng domestic violence Nako. sa mga lugar po na nasa ilalim ng lockdown. Mm. Subalit ganyan man po ang nangyayari sa maraming tao po ngayon, ay hindi tayo dapat pumayag na mangyari sa atin ang gayon. Ano po ang dahilan? Kapatid na Dindo, paano po ba natin dapat na unawain itong mga nangyayari po sa ating lipunan na dulot po ng pandemya? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang itinuturo sa atin ng Biblia. Dito po sa Roma, sa 8, ang talata po ay 28. Pakinggan po ninyo. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay, niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Mga kaibigan, ito po ang dahilan. Kaya ang mga tunay na lingkod ng Diyos, positibo ang pananaw sa mga mabibigat na pangyayari sa kanilang buhay. Sumasampalataya po kasi sila sa mga aral na ito ng Biblia na ang sabi, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti. O hindi ba't napakaganda nun, mga kaibigan? Kahit na mabibigat, yung mga nangyayari na mga suliraning sunod-sunod dumarating sa ating buhay, magiging sa ikabubuti pa rin. Sino po ang tinutukoy ni Apostol Pablo? Na ang lahat ng mga bagay ay para pa rin sa kanilang ikabubuti. Ang sabi po, do sa ating binasa, sa makatwid bagay niyaong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Mga kaibigan, ang mga tinawag na binanggit ni Apostol Pablo na sila ring hinirang ng atin pong Panginoon Diyos ay matatagpuan sa isang katawan ayon po sa Colosas 3:15, na ang katawang tinutukoy ay ang katawan na pinangunguluhan ng ating Panginoong Hesukristo na walang iba kundi ang kanyang iglesia ayon po sa Colosas 1:18, na kung tawagin naman po ng mga apostol ay Iglesia ni Cristo ayon po sa Roma 16:16. Kaya, mga kaibigan, matatagpuan po natin sa Iglesia ni Cristo ang mga taong tinawag ng ating Panginoon Diyos. Kaya ang pananampalataya po ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang lahat po ng mga bagay, nangyayari yan para po sa kanilang ikabubuti. Subalit sinong kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mapapabuti? Ano man po ang mangyari sa kanilang paligid? Ang sabi po kanina doon sa talatang ating binasa, lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Tama po kayo, kapatid na Dindo. Kaya mga mahal po naming taga-subaybay, ang mga tunay po na lingkod ng ating Panginoon Diyos. May problema man o wala, may pandemic man o wala, patutunayan nila ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Ayun, oo. Paano po nila mapatutunayan yon? Sa pamamagitan po ng pagsunod sa mga utos ng Panginoon Diyos, tulad ng atin pong mababasa sa unang Juan 5:3. Kaya, kapatid na Dindo, ano po ang itinuturo ng mga apostol na dapat po nating gawin kahit sa panahong ito po na marami po ang hindi makalabas ng tahanan na dahil na rin po sa pandemya, ano po dapat gawin para sa atin din pong ikabubuti? Pakinggan po naman ninyo ang nakasulat dito po sa Efeso sa 5, ang talata po ay 16. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Mga kaibigan, napansin po ba ninyo? Itinatagubilin po ng mga apostol na samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Pagka po sinabing mabuti, hindi lamang yung mabuti sa paningin ng tao, Opo. kundi yung mabuti sa panukat o batayan ng ating Panginoon Diyos. Opo. Alin po ba ang mabuti? Ang mabuti po ay ang mga kautusan o salita ng ating Panginoon Diyos. At yan po yung mababasa natin sa Roma sa 7 ang talatay 12. Kaya mga kaibigan, sa panig po naming mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sinasamantala po namin ang bawat pagkakataon na kahit sa panahong ito po na hindi basta-basta makalalabas ng tahanan, sinisikap pa rin po naming masunod ang mga kalooban ng Panginoon Diyos. Hindi po namin pinapayagang makahadlang ang lockdown o community quarantine, di po ba? O maging ang pandemic sa pagsunod po sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Kaya, kapatid na Dindo, ano po ang ibubunga
kung patuloy po natin na gagawin ang mabuti at pagsunod po sa mga kalooban ng Diyos. Biblia pa rin po ang ating babasahin. Nakasulat naman po dito sa patuloy na pagtuturo ni Apostol Pablo sa Efeso 5, ang talata po ay 16. At samantalahin ang bawat pagkakataon para sa pag-unlad. Kaya nga po mga kaibigan, ito po ang dahilan ng laging pagtuturo ng aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, na anuman ang sitwasyon, ay pagsikapan pa rin po naming masunod ang mga kautusan ng Diyos. Dahil gaya nga po ng binanggit sa talatang ating binasa, ito po ay para sa ikauunlad. Ikauunlad ng buhay espiritual ng mga tunay na Kristiyano. At maging yung kaugnayan po nila sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po itong mga panahon ng quarantine, isa po itong napakagandang pagkakataon para sa, lalo na sa mga magulang na kagaya po namin, ng kapatid na ron, doon sa mas matagal na panahon na nakakapiling ang mga anak, napakagandang pagkakataon po yan para hindi lamang mapaunlad ang kanilang relasyon sa isa't isa, kundi ang maituro sa kanilang sambahayan, lalo na sa kanilang mga anak, ang mga katotohanan na lalong makapagpapalapit po sa kanila sa Panginoon Diyos. Ito po yan, kapatid na Dindo. At ito nga po ang aming sinasampalatayanan na kayang-kayang ipihit ng atin pong Panginoon Diyos ang mga masasamang pangyayari sa ikabubuti ng kanyang mga hinirang na umiibig at sumusunod sa kanya. Kapatid na Dindo, ano pa po ang isang mabuti na dapat pong gawin ng mga lingkod po ng ating Panginoon Diyos upang samantalahin po ang pagkakataon na nananatili po sa tahanan para po sa kanilang ikabubuti? O pakinggan po natin ang nakasulat dito po sa Deuteronomio sa 31, sa 12 hanggang 13 ay ganito ang atin pong mababasa. Titipuning lahat, lalaki, babae, bata, pati ang mga nakikipamayan sa inyo, upang marinig nila ang kautusang ito. Sa gayon, magkakaroon sila ng takot kay Yahweh at susundin nila ang kanyang mga utos. Pati ang inyong mga anak na di pa nakaalam nito ay magkakaroon ng takot kay Yahweh habang sila'y nabubuhay sa lupaing titirhan ninyo sa ibayo ng Hordan. Ito po ang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos sa kanyang mga hinirang mula pa po sa panahon ng kanyang unang bayan, ang bayang Israel. Ang sabi po sa kanila, titipuning lahat, lalaki, babae, bata, pati ang mga nakikipamayan sa kanila. Ano po ang dahilan nun? Upang marinig ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos. Mga kaibigan, noong tayo po ay nasa ilalim ng mahihigpit na community quarantine at hindi po pinapayagan ng anumang pagtitipon sa mga gusaling sambahan, ang pagtitipong ito na ipinag-utos ng Panginoon Diyos sa kanyang mga nirang upang marinig ang kanyang mga kautusan, ay patuloy po naming tinupad sa kanikanya po naming tahanan. Isinasagawa doon ang mga pagsambang pangsambahayan na ang pinakatampok po na bahagi nito ay ang pagtuturo ng mga salita ng Panginoon Diyos na inihanay po ng aming tagapamahalang pangkalahatan mula po sa Biblia. At sa pamamagitan po nito ay patuloy na sinariwa sa amin ang pagkakaroon ng banal na takot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Ang may banal na takot po sa Diyos, saan man siya naroroon, nakakonfine man siya sa kanyang tahanan, ay hindi mag-iisip na gumawa ng masama sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya, o sa kanino man pong tao at hindi niya lalabagin ang mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Maging yung kapatid na ron, yung tinatawag na Iglesia ni Cristo Family Hour, Opo. na yan ay isinasagawa ng bawat pamilyang Iglesia ni Cristo. Lingguhang isinasagawa po yan. Doon ay itinuturo ang ukol po sa pagpapatatag ng pagkaunawa at pagsunod sa mga utos po ng ating Panginoon Diyos sa bawat miyembro ng pamilya. Ito rin po ang angkop na pagkakataon para maipaliwanag at tulungan ng mga magulang ang kanilang mga anak na maunawaan kung anong mga nangyayari sa kasalukuyan at kung papaano nila iyon mapagtatagumpayan. Yung mga kalungkutan, kabalisahan, di ba? At yung depresyon na maaaring idulot nito. At kung malayo man po sa piling ng mga magulang ang kanilang mga anak, marami pong ganyan ngayon, ay ginagamit po nila ang mga makabagong pamamaraan ng komunikasyon, katulad po ng
video conferencing Ayan, o kaya oo. po yung video chat. Marami yan, pong ginagawa gumagamit yan. niya, kapatid na Dindo. Ano po, sa pamamagitan po nito, patuloy nilang pinapayuhan, pinaaalalahanan ng kanila pong mga anak. Yan, oo. Kaya sa pagsunod po ng mga magulang sa mga utos ng ating Panginoon Diyos, hindi lamang po ang magkakaroon ng matatag at maligayang kaugnayan sa isa't isa, kundi higit po sa lahat, lalong magiging matatag ang kaugnayan sa atin pong Panginoon Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi ho ba't higit na ligaya ang bunga ng magandang kaugnayan ng pamilya sa isa't isa na pinagbubuklod ng pagsunod sa mga kalooban ng Diyos? Kaya alam niyo, sa ganang mga lingkod ng Diyos, hindi nila inaaksaya, kundi pinakikinabangan pa nila ang panahong ito na hindi nakalalabas nga ng tahanan upang palakasin, patibayin at palaguin ang pagsasamahan ng bawat miyembro ng pamilya. Tama po kayo, kapatid na Dindo. At dahil po rito, ano po ang dapat na ipangako ng mga magulang sa atin pong Ayan Panginoon po. Diyos? Pakinggan po ninyo ang sagot doon sa tanong ng kapatid na Ron. Mababasa po natin dito po sa awit sa 78, sa 4 hanggang 7, ganito po ang nakasulat. Sa sarili naming anak, ito'y hindi ililihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Ang bagay na tinutukoy ay lubhang kahanga-hanga na si Yahweh ang gumanap. Mga gawa niyang dakila. Meron siyang patotoo na kay Jacob na palagak. Meron siyang kautusang sa Israel iniatas. Ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Sa lahat ng lahi nila, ito'y dapat na iaral at ang angkang susunod pa ay marapat na turuan. Sa ganito, masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag na pag-asay ilalagak nila sa Diyos at ang dakila niyang gaway hindi nila malilimot. Ito po mga kaibigan ng pangako ng mga magulang na lingkod ng ating Panginoon Diyos na hindi nila ililihim, manapay isasaysay o ikukwento nila sa kanilang mga anak ang kahanga-hanga at dakilang mga gawa ng ating Panginoon Diyos. Ano pa po ang pangako sa Diyos ng mga magulang na Iglesia ni Kristo? Na kanilang ituturo at ipatutupad ang mga kautusan ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga anak at sa susunod pa po nilang angkan. Gaano po kahalaga na matupad sa bawat pamilya ang pangakong ito ng mga magulang sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi po, sa ganito masusunod nilang lagi yaong utos. Ang matatag-an niya na pag-asay, ilalagak nila sa Diyos. At ang dakila niyang gaway, hindi nila malilimot. Mga kaibigan, hindi po ba't kapag ang mga anak ay busog sa mga aral ng Diyos kahit hanggang sa kanilang paglaki at may kanikanya ng pamilya, hindi po nila malilimot ang mga itinuro sa kanila. Nagiging mataas po ang kanilang values at pagpapahalaga sa mga aral ng atin pong Panginoon Diyos. At iyon ang gagabay sa kanilang mga pagpapasya sapagkat iminulat sila sa pagtitiwala sa atin pong Panginoon Diyos. Sa makatuwid, mga kaibigan, ang naisasalin sa mga anak ay yung lubos na pagtitiwala at tunay na pananampalataya sa Panginoon Diyos. Hindi ho ba't yun ang pinakamabuting maipamamana ng mga magulang sa kanilang mga anak? Opo. Kaya ang mga magulang po na Iglesia ni Kristo ay naninindigan na pangungunahan nila ang kanilang sambahayan sa paglilingkod at pagsunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Yan po ay mababasa rin natin dito po sa Josue sa 24, ang talata po ay 15. Ganito po ang nakasulat. Ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod at susunod sa Panginoon. Mga kaibigan, ang narinig po ninyo na pangakong ito ni Josue na lingkod ng Panginoon Diyos sa ating Panginoon Diyos, ang napakagandang maipangako rin ng mga magulang sa ating Panginoon Diyos. Na anuman po ang mangyari, kahit sa panahon na kung ituring ay kawalang katiyakan, tinitiyak po ng mga tunay na Iglesia ni Kristo sa pangunguna po ng mga magulang na patuloy na maglilingkod, patuloy na sasamba, at patuloy na susunod sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Dindo, bakit po kaya sa panahong ito po ng kaligaligan, kahirapan, at marami pong kapahamakan ay napakahalaga po na ang mga hinirang ay magtiwala pa rin
at manalangin at sumamba po sa ating Panginoon Diyos. Ganito po kasi ang ating mababasa niyan, kapatid na ron at mga kaibigan, dito po sa awit sa 91, 9 hanggang 10, pakinggan po ninyo at ganito ang nakasulat. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan, di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Mga kaibigan, ang mag-iingat po sa mga lingkod ng Panginoon Diyos, ang Panginoon Diyos po mismo. Kaya nga tama lamang po na sa Panginoon Diyos laging isandal ang buong pagtitiwala ng kanyang mga tunay na lingkod. Mga kaibigan, maaring sa kasalukuyan po, nakararanas po tayo ng mga hilahil, naliligalig tayo sa mga nangyayari po sa ating paligid, dahil na rin po sa ating mga nababalitaan. Subalit, kapatid na Dindo, bakit po napakahalaga na sa panahong ito, lalong dapat magtiwala, lalo na po, ang mga lingkod ng Diyos sa Kanya? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, at sana ay unawaing mabuti itong sinasabi dito po sa awit sa 91, sa 15 hanggang 16. Ganito po nakasulat. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Mga kaibigan, ito po ang inspirasyon ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ito po ang dahilan na kahit may mga hilahil, ay lalong niyayakap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang tunay na pananampalataya. Kaya nga po sa pangunguna ng aming namamahala, hindi po kami tumitigil na ibahagi sa inyo ang katotohanan na amin pong sinasampalatayanan sa pamamagitan ng mga ganito naming programa. Dito po sa INC TV, maging sa INC Radio na napapanood din po sa aming mga official YouTube channel. Meron din pong mga religious articles na mababasa po sa pasugo.com.ph, ang official website po ng Pasugo Magazine, na isineshare po namin sa inyo at ng aming mga kapatid ang link para po sa inyong kapakinabangan. Nais po kasi namin, mga kaibigan, na makasama kayo sa Iglesia ni Cristo upang sama-sama po nating tamuhin ang mga pangako na pag-iingat at pagliligtas ng ating nag-iisa at mapagmahal na Panginoon Diyos. At higit po sa lahat ay ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Mga mahal po naming taga-subaybay, muli po ay nananawagan kami na buksan po ninyo ang inyong puso sa mga katotohanan na amin pong sinasampalatayanan. Lagi rin po kayong kasama sa amin pong mga panalangin na sana po ay itulot ng ating Panginoon Diyos na hindi lang tayo makalagpas sa pandemyang ito, kundi ang magkasama-sama na po tayo sa Iglesia ni Cristo. Taglay po ang pag-asa sa pagtatamo ng kaligtasan, pagdating ng araw ng paghukom. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago lamang po tayo magtapos, inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, Opo. maraming salamat sa iyo. Opo. Napakabuti mo po sa amin. Amen. Ginagamit mo po ang pagkakataong ito para kami po ay iyong turuan Opo. upang lalo na sa panahong ito na maraming mga suliranin, Opo. kami po ay iyong maingatan Amen. at maitaguyod namin ng payapang pamumuhay Opo. sa piling po ng aming sambahayan. Amen. Ang itinuro mo po sa amin, Opo. sana ito ang aming magawa. Ang mga panahong ipinagkakaloob mo sa amin, Opo. lalo naming magugol sa pagsunod sa iyong mga kagustuhan. Amen. Sapagkat ito ang inaasahan mo po sa bawat isa, lalo na po ang magsama-sama kami Opo. sa tunay na iglesia, Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Amen. Na dito po ay masusunod namin ang iyong mga kalooban. Opo. Madudulutan ka namin ng karangalan Opo. sa pamamagitan ng patuloy naming paglilingkod
lalo ng pagsambang inaasahan mo po sa amin. Panginoon po naming Hesukristo, lumalapit po kami sa iyo. Patuloy mo po sana kaming ipamagitan. Opo. Patuloy kaming ingatan ng ating Ama. Opo. Lalo na sa panahong ito na maraming mga suliranin. Opo. At magawa namin ng patuloy na paglilingkod sa Amen. Kanya. Panginoon Diyos, higit sa amin ay laging pagpapalain ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Opo. Upang sa pamamagitan po ng kanilang patuloy na pagtuturo, Opo. maakit po ang aming mga kaibigan. Amen. Makapiling na po namin sa tunay na paglilingkod sa iyo. Amen. Hinihiling po namin ang lahat sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.